Madiin sinasabi ni Miriam, ako, Chang, ang pipiliin niya, yan ang sabi niya sa akin, yan ang pinangako niya sa akin. Balikan lang natin, Eddie Boy. Paano ba kayo nagkakilala nitong si Miriam? Kasi po, doon po ako kumakain sa kantin na pinapasukan nila. Okay, tapos? Itong barkada ko, kasama akong taxi driver. May asawa ka na nun? Meron po. Oh, buntis. Si Inday nun? Buntis po. Oo. Tapos? Yung barkada kong taxi driver, inidyokan ako na sabi niya, may bago daw dun sa kantin na yun. Okay. Na ligawan ko raw. Bagong ano? Bagong tindera daw po. Okay. Akala ko may bagong putahe. Anong pananghalian, nakakaiba. May merienda. O, tapos, ikaw naman, nagpakitang gilas. Opo, parang Robin Padilla ang dating. loko-loko ko po. Niloko-loko mo. Niloko-loko lang na kunin yung Para? number niya. Tapos Okay. yun, hanggang sa niligaw-ligaw. Diretso ang tanong, nagpakilala kang binata? Opo. Okay. Sabi nga ni doktora kanina, masakit para sa mga misis, sa mga babae, na ikaw na nga ang lokohin, ikaw pa ang sisihin, at sabihan na may pagkukulang. Masakit man pakinggan ito, at itanong ko na nandito si Ate Inday, may pagkukulang ba siya? Meron po. Ha? Meron. Usus naman. Ano? Sugal po kasi yan, ma'am eh. Nagsusugal. Oh, bakit hindi mo pwedeng kausapin? Kinausap mo naman po eh. Ikaw pa magiging masama. Masama rin naman ang magsugal. Nagsusugal ka? Hindi po. Diretsahan tanong. Hindi po. Hindi po. Baka naman palipas oras lang na monkey-monkey. Gawa na lang yan nila yan, Chang. Ano sugal? Madyong. Oh, talaga? Pero, Ikaw yun. hindi tama na magsugal si Ate Inday. Pero hindi rin naman na sapat na dahilan yon para mambabae ka. Ilang buwan na kayo ni Miriam? 6 po. Diretsa ang tanong. Pipiliin mo ba si Miriam kesa sa asawa mo? Hindi po, yung asawa ko po. So kahit nagsusugal, sino ang pipiliin mo? So ibig sabihin, walang ibang masisisi sa pangaliwa mo, kundi... Sarili ko lang po. Dahil nagpadala ka at naging mahina ka, nagpadala ka sa mga kaibigan mo. Miriam, sabi mo, ikaw ang pipiliin. Yan yung Matapang sabi na niya, matapang mong sinasabi kanina yun. Diretsa ang tanong, Eddie Boy. Maliban kay Miriam, may iba pa ba? Noon po. Bago kay Miriam, sabay, ano? Hindi, bago po siya, ma'am. Bago siya. Pero wala na po kami noon. Gaano katagal kayo nun? Ano po, ma'am? Asan yun? Ituro ko dito. 1 year din, my good. Abay, anak ka ng kalungkutan. 1 taon yon, tapos 3 taon kayo na ng misis mo. Ano ka, palitaw? Bakit ka pa nag-asawa kung manloloko ka lang pala ng tao? Ang tanong ko, Eddie Boy, mahal mo ba si Inday? Ako, ma'am. O mahal mo pala eh, bakit mo sinasaktan ng taong mahal mo? Ano naman po niya sa akin, laro-laro lang. Ay, anak ka ng tekla. Laro-laro. Bakit? Ano ka, 5 years old? Kailangan naglalaro? Hindi ka pa tapos maglaro? Anong oras na? Anong taon na para maglaro ka pa? Ilang taon ka na? 30 po. 30. So pag 30, kailangan naglalaro pa? Sana hindi mo ginulo yung buhay ni Inday. Sana hindi mo pinangakuan ng kasal. Sana hindi mo inanakan. Gusto mo pa palang maglaro. Sa akala mo, yung laro-laro, hindi ka makakasakit ng damdamin? Di ba nangako ka nung kinasal kayo ni Inday? Opo. Ano pinangako mo nun? Kasama sa hirap at ginawa. Oh. Anong ginagawa mo ngayon? Nasaktan po. Ate Inday, narinig naman po ninyo ang pag-amin ni Eddie Boy na meron pa palang iba bago kay Miriam. Hindi ko po talaga alam yun, ma'am. Sabi niya, laro-laro lang naman daw yun.
Ayaw ko sirain ang kinabukasan ng anak ko. Konsyensya na nila yun. Sa palagay mo ba, Ate Inday, kaya mo pang patawarin si Eddie Boy at bigyan ng pagkakataon? Sa Siguro, sa tulong ng ating trio tagapayo, mas mauunawaan ni Ate Inday kung ano ang kanyang dapat gawin at mas maliwanagan din si Eddie Boy na ang pag-ibig ay hindi laro at lalo na ang kasal dahil si Father na ang magpapaliwanag sa iyo ng kahalagahan nito. At ganun din siguro si Miriam, mas mauunawaan niya na hindi dapat niya inilalagay ang kanyang sarili sa ganung sitwasyon na pumapayag siyang doon na lamang sa bubong nakipagkita sa isang lalaki. Sana nga po, hangad namin dito sa Face to Face, mas maliwanagan kayo pag nakausap na kayo ng Face to Face ng ating trio tagapayo. Magandaan na itong panahon. Tatay ng anak niya. May relasyon pa kayo ngayon? O paano kung makita dahil makikita na ito sa international itong natin face to face? Unahan mo na lang, ha? Alam mo, nangangamba ako dun sa sinasabi mong laro-laro lang. Wag. Kasi, kung punto di vista ng batas ang ating i-apply sa kalagayan mo, ito pwede kang i-demanda ng 9262. Attorney Acosta, sa counseling po na ginawa ninyo, mas naliwanagan po ba itong si Eduardo na kapag ka ikaw ay kasal ng tao, abay, hindi na ho pwede yung maglaro-laro pa? Yan kaya nga ang aking binigyan ng diin kay Eduardo sapagkat sabi ko nga sa kanya nakaka-alarma yung kanyang sinabing laro-laro lang. Alam mo, Eduardo, ang tao ay hindi natin pwedeng paglaruan. Sapagkat katulad natin, sila, mayroong buhay, mayroong damdamin. Tandaan natin, ang mga kalalakihan, sabi nga, dapat ay maging Maginoo. Kaya't sana, Eduardo, maging aral sa iyo ito, magsikap ka kung gusto mong totoong maging lalaki, totoong maging responsableng ama ng iyong tahanan. Yun lamang. Salamat po, Attorney Ben. Doc Margie, alam natin na napakahirap na marinig ni Ate Inday yung mga ganong revelasyon kanina na nasabi ni Eddie Boy na kakapanganak pa nga lang niya, halos 6 na buwan pa lang ang bata. Alam natin na mas iba ang emosyon ng babae kapag kakapanganak lang. Yes. At naunawaan din natin kung bakit naging mahirap para kay Inday ang mga narinig niya. Yes, tama yon, no? And I think yung masakit rin na marinig ni Inday ay yung hindi ito yung unang beses. At palagay ko, para sa maraming babae, nakakatakot yun Kasi 3 taon lang sila magkasama. Isang taon, no? Ito 6 months. So,